Nakilala ko si Senior Sister Bai. Senior Sister Bai, pwede bang kilala mo rin yung sari-saring isda? Ang tinatawag mong trash fish ay nasa top 30 na sa kabuuang listahan na may 5 score lang. Siya ay hinirang pa ng mga propesor sa Universidad ng Confucius na direktang pumasok sa kolehiyo. Maaaring hindi alam yung dalawa na ang mga marka ni Ye Qingyu sa bawat isa sa 5 paksa ay nasa itaas ng unang antas. At mas nena si Xiaohan at sabay sabi hindi, imposible yun. 4 na taon ng mga resulta ng pagtatasa. Kung gayon, kung paano ipaliwanag ang kanyang nakaraan. At nagsalita ang isa lalaki sabay sabi tanga. Isa lang ang paliwanag dito, hindi naman sa hindi niya kaya, kundi sa ayaw niya. At mas nainis si Xiaohan. I guess dati, ayaw pumasok ni Ye Qingyu sa White Deer Academy sa ilang kadahilanan, ngunit sa pagkakataong ito ay ipinakita niya ang kanyang tunay na lakas. At nagulat si Xiaohan at napaabi ng imposible. Isa lang siyang walang kwentang tao na may alam sa mga matatalinong bagay. Sigurado ka bang hindi siya nandaye sa pagsusulit na ito? At nagsalita si Bai Yuqing, pandaraya. Napakawalang muwang mo. Ngunit napalampas ng batang iyon ang 4 na taon ng pagsasanay ng Jinto si Sheshiwen ay ipinanganak sa isang mahirap na pamilya wala nang dapat asahan si Ye Qingyu. Ngunit, ikaw, ito ay hindi isang lugar para sa mga taong katulad mo, mangyaring umalis. At nagulat si Xiaohan dahil sinayla ni Bai Yuqing ang kanyang imbitasyon. At sabay sabi ni Bai Yuqing, ngayon ay wala kang imbitasyon. Ayokong makita ka ulit dito sa hinaharap. Sa umaga nagsama-sama ang mag-martial artist sa Stone Mirror Rangkang Rango ng pagsusuri sa pagpasok sa White Deer College. Isang Qin Wushuang at 2 Yanxing Tian 6 na lasa ang berdeng labanus 21 nag-iiwan ng berdeng balahibo ang numero 1 sa kabuuang listahan ay si Qin Wushuang. Wala pang 1,000 taong gulang siya at nasa tuktok na ng mortal martial realm. Talagang karapat-dapat siya sa titulo, si Qin Wushuang ay may kilalang pamilya at may iba't ibang talento at kayamanan. Maaari ka bang maging isang henyo kung kakainin mo ito bilang isang jelly bean? Ang pangalawa sa pinakahamak na estudyante, si Yanxing Tian, ay mas nakakagulat. Nasaan si Ye Qingyu? Bakit hindi ka pumasok sa top 20? Narinig ko na si Ye Qingyu ay nabigo sa isang pagsubok. Ganun pa man, 21 pa rin ang rangkang niya ano. Kung kukuha si Ye Qingyu. Habang naglalakad si Ye Qingyu at sabay sabi pumasok na rin ako sa wakas. White Deer Academy. At sa loob ng White Deer Academy may nakakilala kay Ye Qingyu na isa bata o ikaw nga Ye Qingyu. Ang pangalan ng bata babae at si Kanta Xiaojun narinig ko ang tungkol sa iyo. At nagulat si Ye Qingyu at tinitigan si nagbata babae. Ayan yun. Napaka-harmful mo. Siya nga pala, ang pangalan ko ay Song Xiaojun. At apakan ng bata ang tali ng kanyang damit at napasabi na lang ng. Napakahaba talaga nitong tali. Nagtanong ako kahapon pero walang maliit na sukat na bagay sa akin. Ano ang susunod kong gagawin? Sabay sabi ni Ye Qingyu maaari mong baguhin ito sa iyong sarili, napakahusay na ginawa mo. Hindi ako marunong magpalit ng damit. Maraming mga bata mula sa mayayamang aristokratikong pamilya ang halos walang kakayahang mabuhay. Baguhin ang eclipse moon, ang kamangmangan ay limitado sa 100. At sabi ni Ye Qingyu halika sa building 5 at hanapin ako sa 303 pagkatapos ng klase, tutulungan kitang baguhin ito. At ang sabi ng bata babae pwede ka bang magpalit ng damit? Nagpa-appointment na ako, pupunta talaga ako. At may tumawag sa bata babae Kanta Xiaojun at umalis ang bata at nakakahinga ng mabuti si Ye Qingyu.
At sa loob ng lecture theater at dumating na ang guro at sabay sabi tahimik. Kumusta sa lahat? Ako si Wang Yan, isang guro sa unang taon ng pangunahing teorya ng pisikal na ehersisyo. Ngayon ay magsisimula na ang klase. Ang responsibilidad ko sa pagtuturo sa iyo ay ang mga prinsipyo at pamamaraan ng pisikal na ehersisyo. Ang pagsasanay sa katawan ay nahahati sa 6 na larangan, katulad ng balat, laman, buto, at dugo, utak at mga organo. Dahil ang yugto ng pagsasanay sa katawan ay tinatawag na mortal martial realm, ang 6 na realm na ito ay maaari ding tawaging unang skin realm, ang pangalawang flesh realm, ang ikatlong bone realm, at iba pa. Pagkatapos lamang ng tempering ang katawan ay makakamit ng isang tao ang likas na estado. Sa itaas ng likas na mundo ay ang mga espiritual na bukal, ang dagat ng pagdurusa, at ang mga kaharian na sumusunod. Pagkatapos ng mga oras, nung nagpakilala ako kanina, nakalimutan kong magpaliwanag. Ang pangalan ko ay Wang Yan, pansamantalang hinirang bilang isang guro sa unang taon sa White Deer College. Ang posisyon ng pinuno ng departamento. Ano? Radikal na pagtuturo sa unang baitang. Patay na, nakatulog talaga ako sa pakikinig nito. Personal na sinabi ni Mr. Wang na ang pagsasanay sa mortal martial realm ay isang beses sa isang buhay na pagkakataon. Sa hindi inaasahan, siya pagkatapos ng isang klase, medyo nakilala kita. Ang mga susunod na kurso ay hahatiin sa maliliit na klase para sa White Deer Academy upang turuan ang mga mag-aaral ayon sa kanilang kakayahan. Gayunpaman, may isa pang napakabigat na mga bagay na gusto mo, nais kong ipahayag sa iyo dito. Para sa labanan ng kaluwalhatian ng 10 bahay makalipas ang 1 taon, pipili ako ng 10 mag-aaral na magtuturo at magbibigay ng personal na patnubay. At nagulat ang mga hanggal at napatitig na lang si Ye Qingyo. Isang listahan ng 10, itinuro ko katulong na mag-anunsyo. Dumating si Bai Yuqing. At sabay-sabi ang pangalan ko ay Bai Yuqing, ika-4 na baitang. May gagawin si Mr. Wang, hayaan akong ipahayag ang listahan ng 10 tao sa ngalan niya. Ang mga nakababatang kapatid na nakarinig ng kanilang mga pangalan ay inanyayahan na pumunta sa podium. Ang unang tao ay Count Rai Bachin. Ang pangalawa, Yan Xingtian. Pangatlo, Song Qingluo. Ang pang-4, Tung Wei. Ang pagpili na ito ay isa ring magandang pagkakataon upang makita kung sino ang mas may kakayahan sa akademya. Ang ika-5, ang ika-6 na. Tapos yung huli. Awa, kung hindi ako kumuha ng isang mas kaunting paksa. Ang huli ay si Song Xiaojun. Maling delivery. At nagulat ang hanggal at napasabi na siya ito. At agad pamaba si Song Xiaojun, hindi inaasahan na tapakan niya tela ng kaya damit at napaawak sa ulo niya. At nagsalita ang hanggal, bakit siya? Malinaw na hindi siya kabilang sa nangungunang 100 sa pangkalahatang listahan at siya pa rin ang napili. Naalala ko ngayon, si Song Xiaojun ay miyembro din ng Qingluo Chamber of Commerce, ngunit sinasabing isa lamang siyang illegitimate daughter. At napayak si Song Xiaojun, mga masakit na narinig niya salita. At nagsalita si Ye Qingyo, ang pangahas na ito. At sumigaw si Bai Yuqing, nagtahimik na sobrang lakas at maririnig pa sa labas. Dahil sa sobrang lakas ng patikip ang mga hanggal sa tenga. Ito ang desisyon ng radikal. Kung hindi mo ito tatanggapin, maaari kang pumunta ng personal kay Mr. Wang. At tama nga si Ye Qingyo dahil sa sobrang lakas ng sigaw. Tungkol sa seleksyon na ito para sa universidad ngayon. Sure enough, walang pangalan ko. At nagalit ang isang hanggal at sabay hinampas ng malakas ang mesa. Ang resultang ito ay hindi patas.
Sumang-ayon ang ibang Hangar at sabay sabi gusto kong malaman ang pamantayan sa pagpili para sa 10 taong ito. Hindi kumbinsido, si G. Xiahao ay natalo, hindi kumbinsido. Si Yahao, ang anak ng commander ng militar sa timog ng lungsod pang-4. At sabay sabi ni Bai Yuqing, hindi ka ba nasisiyahan? Ang Hangal mas nagalit at sabay sabi hindi ko lang tinatanggap. Koleksyon ni Geshower bakit hindi ako mapabilang sa listahan ng 10 tao kung ika-4 ako sa kabuuang listahan ng entrance examination? Ayaw itong ituro ni Bao Ziwan, ngunit dahil pinilit mong magtanong. Sa tingin mo, kwalipikado ba ang tinatawag na pang-4 na lugar na umaasa sa mga table tasks at tulong mula sa labas? At nagulat ang Hangal. At sabay turo kay Ye Qingyo at sabay sabi paano si Ye Qingyo. Espesyal siyang pinapasok ang mga pumasok. Sa White Deer Academy ay hindi mapipili sa listahan ng 10 tao. Bao Zimansheng. Inilihis ng Siya Hao na ito ang sakuna sa silangan. At napatitig na lang si Ye Qingyo at Bai Yuqing. At sabay sabi ni Bai Yuqing, ay Ye Qingyo. Ziman maganda rin ang kanyang mga resulta ngunit hindi siya kwalipikadong mapabilang sa listahang ito. Napatitig ang mga Hangal kay Ye Qingyo. Kung sino man ang hindi nasisiyahan sa mga resulta ng listahang ito, huwag mag-atubiling pumunta sa akin. Tapos na ang labas ng klase. At salabas kapatid na Qingyo, huwag kang malungkot, kung hindi, hahanapin ko ang pinuno at ibibigay ko sa iyo ang aking lugar. At habang masayang nag-uusap ang dalawa napadaan ang Hangal at tinitigang ng masama ang dalawa at sabay sabi tawa pa ng tawa ang hamak na tanga. Bakit ka nagmumura? Ano ang sinabi mo? Hindi mo ba ito naririnig ng malinaw? Pinagagalitan kita, tawa ka pa ng tawa. Pabalang sabi ni Ye Qingyo binabalaan kita, na huwag mo akong pakialaman. Sabi na Hangal kahit papaano kung masaktan kita, kahit isang duwag ay naglakas loob na sabihin ito. Huwag isipin na ito ay isang malaking bagay dahil lamang nakakuha ka ng ilang limelight sa pagsusulit sa araw na iyon. Nagkita na Hangal ang papalapit na suntok sa kanyang-kanyang mukha madaling napigilan ng Hangal ang suntok ni Ye Qingyo at sabay sabi bakit gusto mo akong suntukin? Kawawang maliit na sari-saring isda. At sabi ni Ye Qingyo ikaw na Hangal ba? Saka wag mo akong sisihin sa pagiging masungit. At pinakawala ni Ye Qingyo ang aura sa kanyang kamay. At lumipad ang Hangal ng sobrang lakas sa pinakawala na aura ni Ye Qingyo. At bumagsak ang Hangal sa isa pader dahil sa sobrang lakas. Agad bumangon ang Hangal na galit at sabay sabi ikaw paano mo nagawa? At sabay sabi ni Ye Qingyo paumanhin, medyo malakas ako. Namangha ang bata. At sabay sabing tara na. At bumalik si Ye Qingyo sa dormitoryo. At habang kumakain si Ye Qingyo may kumatok sabay sabi excuse me, ito ba ang kwarto ng kapatid ni Qingyo? At naalala bigla niya ang bata nangako akong tutulungan si Song Xiaojun na magpalit ng damit. At binuksan ni pinto at nakita niya si Song Xiaojun nakatayo sa harap ng pinto. Kuya Qingyo, pakiusap sabay smile ni Song Xiaojun. Malaki, male. Paano marunong manahin ng damit si Brother Qingyo? Nasaan ay ang isang tao na umasa sa kanyang sarili para sa lahat ng bagay sa kanyang buhay. Tama, maraming bagay ang hindi ko maintindihan tungkol sa aking sarili, ngunit tinulungan niya ako ng kaunti at naiintindihan ko. Siya nga pala, kapatid na Qingyo, mayroon akong isang napaka-interesante na bagay na pinakita si Song Xiaojun kay Ye Qingyo. At ibinigay kay Ye Qingyo. At gulat na gulat si Ye Qingyo at napalabas ang kanyang dila sa labis na gulat ang lihim na pagkakamali ni Wulanzi at napasabi na lang si Ye Qingyo na ninakaw mo ba yan? Mga lihim ng martial arts.
Isa itong martial arts secret book. Ang mahalagang anomalya ay dapat ang tanging kopya na ibinigay sa kanya ni Wang Yan para sa kanyang paglilinang. Hindi ko ito kailangan sa ngayon, kaya mabilis ko itong itatabi. Tingnan mo muna, baka mamaya kailanganin mo pa ikaw, mapaparusahan ka kapag ipinakita mo sa akin ang ganitong uri ng sekretong kopya. Kapatid na Qingyo, narinig ko na mayroon kang photographic memory at naaalala mo ang mga bagay na narinig mo minsan. Dahil ayaw mong basahin ito, sasabihin ko ito sa iyo. Ang dagat ng Tagsibol ay malinaw at likas na malaya, na wala sa una, unti-unting lumitaw. Maaari kang magsanay sa larangan ng martial arts bukas. Sa susunod na araw sa landas ng gubat patungo sa arena ng martial arts. Habang naglalakad si Ye Qingyu agad-agad siya tumigil sa paglalakad dahil may nagsalita misteryosong tao sabay sabi niya malamang nahulaan mo na ang listahan ng 10 tao, ilang sandali bago ang anunsyo din Xuanzin, hindi ka makakasama sa listahang ito.